Kalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Aktibong miyembro po yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan Newsbase, Mega Force Patrol asin kan Technical Department. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya ang Mega Force Patrol si Angel Mustaza. Angel, good afternoon. Go ahead. Nasa tracing mga notice of violation na itinao kan Department of Trade and Industry Albay sa tracing mga establishmento na nahilingan ng violasyon partikular na ang pagsunod sa maiksidong fair trade laws as in related regulation. Sigun sa DTI Albay sa pangyayat ni Provincial Director Noel Bunaw, masigasig ang sinang fair trade law sa monitoring service and repair enterprises inspection as in monitoring sa manibibang mga establishmento sa manibibang parte kan probinsya para masiguro nakasunod as in pigi-implementar kan mga nagnenegosyo ang mga pulisiya kasabay pa ang Consumer Protection Regulation para man masiguro na daing abuso ang derechos kan mga consumer maging kan mga nagnenegosyo sa Albay. Mientras ay panapudan kan DTI Albay sa mga establishmento de negosyo na istriktong obserbaron as in sunodon ang Consumer Protection Law para sa silag, patas, salbado as in dekalidad ng mga produkto as in serbisyo sa mga albayano as in sa publiko. Mientras na ang mga publiko naman ang pigiin ganyara na ang mga ini ang maging maikmat as in aktibong i-report na sa inang opisina ang bakukpatas as in mga deceptive practices para man sa magkakanigong aksyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Thank you so much, Angel. Diretso pakitakan mga istorya sa lado lokal. Nasa linya pa ang Mega Force Patrol si Joshua Bino. Joshua, marhay na hapon. Please go ahead na. Naging mainit na naman asin haluyon na natapos ang diskusyonan kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay may kinaraman sa ordinansang pinagbubusol ni Konsehal Attorney Ayan Makasinag. Ang ordinansang ini nasa second reading na ang may kinaraman sa pagbugtak ni na provisional na terminal digdi sa munisipyo kan Daraga Albay na yung mayor na katuyuhan iyo an ma-regulate ang operasyon kan mga public utility vehicles asin mabawasan ang pagbaralaw-bagaw kan ibang mga pampublikong lunadan maski sa insain nag-pick up din mga pasahero. Alagad sa naunang bitan na detalye kan ordinansa ni Attorney Makasinag iguanin sa rong residente sa barangay Kimantong kung saan ibubugtak ang terminal na madunar nin tulong metrong daga nagagamiton bilang right of way asin bilang tuntukal nagahagad man nin magkakanigong tax incentive bagay man na pinaghapot asin gustong maklaripikaran ni Consel Attorney Joey Marcillana kung para sa ining idinar na porsyon kan daga asin ano man itong mga pinagahagad na mga insentibo. Halawig ang naging diskusyon sagkod sa katapos-tapusin na paghururunan na iatras na mo na napagpasar sa naunang bito ng ordinansa asin magkaigugiraran ni bagong committee hearing nagigibuhon man aldaw ni Lunes kung saan ang ma-preside niya kaini iyo si Konsyal Attorney Pilot Dilumen na taon man wara sa nakatalaan na schedule kan committee meeting
ining si Konsyal Makasinag. Sa committee meeting, dumana paguronan, gabos na concern kan ibang mga miyembros kan Sangguniang Bayan may kinaraman sa nasabi ng ordinansa kung kaya pigahagad na mag-atendir ang gabos ng mga miyembros kan Sangguniang Bayan tangani ng mahidali ang pagdiskutir kan nasabi ng ordinansa asin malabos na ang plano na magkaigwa maski provisional o kaya temporary muna na terminal ang munisipyo kan Daraga. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagkukonsiderar kan Pilipinas ang pag-importar ng petrolyo sa Russia bilang parte kan paghahanap nin mga bagong mapagkukuhaan nin fuel supply. Sigun sa Department of Foreign Affairs, ang lakdang na ini may katuyuhan na mapababa ang lokal na presyo kan petrolyo asin masiguro ang supply, mantang 98% kan krudo kan nasyon ang presenteng hale sa Medio Oriente na apektado kan giyera sa pagultanan kan Estados Unidos de America, Israel asin Iran. Pighihiling kan gobyerno ang Russia bilang potensyal na supplier tanganing mapababa ang presyo kan petrolyo sa merkado sa Pilipinas. Sigun naman kay Energy Secretary Sharon Garin, nakikipag-coordinar na ang Philippine National Oil Company sa Russian oil alagad dai pa natutukar ang mga detalyes sa posibleng supply agreement. Mientras tanto, ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa gabos na mga ahensya kan gobyerno na i-review asin pag-adalan ang mga pigsisingil na babayadan kan namamanuaan na pwedeng parametras na suspenderon o bawasan tanganing mapagian ang paksanon kan mga namamanuaan. Sinabi kang presidente na maut niyang mabawasan ang paksanon kan mga namamanuaan dahil sa epekto kan krisis sa Medio Oriente sa pagikan halangkaw na presyo kan petrolyo na direktang nakakaafektar sa ordinaryong mga Pilipino. Kaibanan sa pinagpaparepaso kan presidente ang mga patakaran sa pagkuaning lisensya, permit, clearances, certificaciones, asin iba pang mga ordinaryong pigbabayadan na transaksyones sa mga oficinas de gobierno. Mientras tanto, pinagirumdum ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga lokal na gobyerno na siguruho na napundo na ang pagsisingil nin pass-through fee sa mga nagaaging truck ulunadan na may kargamentong produkto sa tahaw naman ka na mamatean na pag-umenta sa supply asin persyo kang petrolyo. Sinabi kang presidente na may mga nakaabot sa saiya na reklamo na may nagkapira pang mga barangay ang nagsisingil sa kada sako nin paroy asin lunadan. Tinawan doon ni Presidente Marcos na punduho na dapat ang mga siring na klase nin pagsingil dahil pigpapalis sa mga parabakal ang mga pigkukolekta sa mga truckers kaya nagmamahal ang mga barakalon. Sigun sa presidente sa taho ka na mamatean na krisis, dakul pang mga lakdang ang pigigibukan gobyerno tanganing mabawasan ang paasanon ka na mamanuaan sa efekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo, darakan tensyon sa nagkapirang nasyones sa Medio Oriente. Idinagdag pa kang presidente kay puhan makipagtabangan ang mga lokal na gobyerno sa mga ipigpapautob na lakdang kan national government tanganing mapagian ang paasanon kan mga namamanuaan sa efekto kan halangkaw na presyo nin petrolyo. Maikonsiderar na nasa all-time high ang presyo kang petrolyo sa Pilipinas matapos ang ikaduang big-time oil price hike. Sigun kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, na irehistro kan ahensya ang duwang magkasunod na pinakang halangkaw na pagtaas kan presyo kan produktong petrolyo sa istorya kang Pilipinas. Sinabi kan opisyal na maikonsiderar ning all-time high consecutive price hike sa sektor kang petrolyo. Kung dagos na ang naging efektibo, ini ang pinakahalangkaw na presyon kan mga nasabing produkto base sa datos kan gobyerno.
Sa katakod man na bareta, inaprobara na kan Departamento de Transportasyon ang aumento sa pamasahe sa mga jeepney dahil sa paglangkaw kang presyo ng petrolyo dara kan tensyon sa Medio Oriente. Ipinag-anunsyar ini ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang plete sa tradisyonal na jeep maitaas nin piso ang kada flag down rate asin magiging 14 na ang base fare kaini. Mentras ng 2 pesos naman ang dagdag sa modern jeepney kung saan maitaas na ini sa 17 pesos ang base fare. Sinabi ni Lopez na magiging efektibo ang aumento kan pamasahe sa Huwebes. Enot kaini inaprobara naman kan DOTR ang paglangkaw sa pamasahe sa mga provincial buses kan Marso 14 kaining taon. Pinag-apod kan transport group na Manibela na limos ang pisong aumento sa pamasahe sa jeepney na inaprobaran kan Departamento de Transportasyon katakod kan pagsirit nin presyo nin petrolyo dara kan tensyon sa Middle East. Sigun sa anunsyo ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, magiging 14 pesos na ang base fare sa mga tradisyonal na jeepney, mantang malangkaw maning 2 asin magiging 17 pesos naman ang base fare para sa modern jeepney. Sa Facebook post, sinabi kan transport group na ang pisong aumento daog pa kan badyaw na nakasabit sa mga jeep sa panlilimos daing konsumo sa krudo alagad nagdidilihensya. Mapo ng pagpautob kan dagdag na pamasahe Huwebes, Marso 19 kaining taon. Pinuuna ng idistribo ang 5,000 de pesos na fuel subsidy para sa mga tricycle driver sa Metro Manila ngunya na Martes, Marso 17. Sigon sa DSWD, maabot sa 139,000 na tricycle drivers ang target na matawan ng ayuda sa rehiyon. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sa masunod na semana, pupuunan naman ang pagtaonin ayuda sa jeepney drivers mantang dapat nakapreparar ang listahan kan LTFRB. Siniguro man ni Dumlao na magpapadagos na ang distribusyon sa ibang mga probinsyas sa mga masunod na semana. Tinawan doon kang National Food Authority na may magkakanigong supply nin bagas sa Pilipinas. Ini sa tahaw kan halabang linya kan mga parabakal sa mga kadiwa centers para sa 20 pesos kada kilo kan gobyerno nin bagas. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson, day dapat maadit ang publiko dahil padagos ang pagbumulino kan paroy asin may nakahandang reserba para sa mga konsumidores. Base sa record kan Departamento de Agrikultura, ngunya na Marso 2026, sobra sa 2.3 milyon na metriko tonelada ang buffer stock kan bagas kan Pilipinas na magkakanigo para sa masunod na 3 bulan. Mapoon pagkatapos kan Semana Santa ang distribusyoning ayuda para sa mga tsuper sa probinsya na apektado kan paglangkaw presyo kan petrolyo. Sigun ini sa Department of Social Welfare and Development, ipinahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na target ninda sa masunod na semana dapat tapos naman sa Metro Manila. Ang pagkatapos kan Semana Santa mapoon man sa mga probinsya sa luwas kan Metro Manila. Magigurumduman na may 30 bilyones de pesos na fundo anhali sa DSWD na parte kan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang nakatagama para makapagtaunin cash aid sa mga transport workers dahil sa oil price hike dara kan tensyon sa Middle East. Siniguro naman kan sekretaryo na daitulos maubos ang nasabing fundo asin kung in kaso maghaloy pang sitwasyon sa Medio Oriente, may iba pang mga programa ang ahensya. Dagdag pa ni Secretary Gatchalian na dakol pa sindang social welfare programs na pwedeng gamiton tanganing matabangan ang mga saradit na namamanuaan na naipit sa pag-itaas kang presyo nin petrolyo. Mabultan detalyes kan mga bareta, pakaliis kan nagkapirang pagiromdom.
Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buwalta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Inako ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na daing kapabilidad ang Pilipinas na magpadara nin fuwersa sa Strait of Hormuz. Kasunod inikan pangapunan ni US President Donald Trump sa mga nasyones na nakadepende sa lugar para mag-deploy ning warships na ma-escort sa supply nin petrolyo. Alagad ipinagdagdag ni Secretary Teodoro na gabos na bagay na makakatabang na ma-de-escalate ini, susuportaran kang nasyon lalo na ang indiscriminate attacks dapat na matapos tulos. Inagyat ni Defense Secretary Abogado Gilberto Teodoro Jr. ang sarong grupo nin mga retiradong opisyales kan militar na magsaangat nin formal na reklamo kung igwasin na ning ebidensya nin sarong third force na nagpaplano nin kodita laban sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigun kay Teodoro, ang Departamento kan Depensa Nasyonal daipa sinda nakaka-resibi nin impormasyon manungod sa nasabing plano. Enot nang sinabi kan retiradong militar na si Romeo Poquiz na pinag-apod na third force iyo ang posibleng nagpaplano kan pig-apod niyang koditami. Si Poquiz man ang convenor kan United People's Initiative o UPI sarong grupo nin mga retiradong opisyales militar na nanangapudan na maghali sa pwesto si Marcos sa taho kan eskandalo nin korupsyon sa mga flood control projects kan gobyerno. Nag-apilar si Senadora Loren Legarda na nganing mapadali ang pag-aprobar kang duwang bill na nagmamaot ng tangkason o bawasan ng value-added tax sa mga basic goods, services asin mga bulong. Kaibanan digdi ang Senate Bill numerado 1851 o Undifferentiated Value-Added Tax Rates Act. Asin ang Senate Bill numerado 1857 o ang Cheap Purchase and Medical Services Act na parehong pinag-file kan Senadora. Sa irarom kan Senate Bill 1851, pinagbubusol na bawasan ng 10% ang VAT para sa mga produkto asin serbisyo na perming pinagagamit kan publiko.
Mientras na sa irarom naman kan Senate Bill 1857, pinagbubusol na dagos ng halion ang value-added tax sa nagkaperang esensyal na produkto asin serbisyo na may kinaaraman sa salud. Afuera kaini, pigbubusol man kan senadora ang pagpahiwas kan VAT exemption sa basic household electricity, basic internet access asin ang pagbugtak ning rasonableng limitasyon sa konsumo nin kuryente asin tubig. Mientras tanto, 18 dating miyembros kan Philippine Marines ang nag-uyon na magsairarom sa one-on-one interview sa National Bureau of Investigation o NBI katakod kan sa indang mga aligasyones na pagdi-deliver nin milyones na kwarta sa man iba-iba ang opisyales kan gobyerno. Sigun sa saindang legal counsel na si Abogado Levito Baligod, nagbuelta sa NBI ang mga dating Marines tanganing magsumiter nin dagdag na ebidensyas in koneksyon sa saindang pinagsasabing cash deliveries. Pinagkonfirmar ni Abogado Baligod na willing ang sa iyang mga kliyentes na magpartisipar sa one-on-one interviews bilang parte kan pagkapadagos kan investigasyon. Alagad pinaglinaw kaini na daisindang intensyon na magsumitir ning separadong individual na affidavit kundi shared affidavit sana dahilan tasararo man sana an sa indang kaaraman sa isyu. Kan nakaaging semana, naghampag ang grupo sa NBI bilang pagsunod sa mga subpinang ipinaluwas laban sa sainda. Nagpahayag man ang pigasabing dating mga marino na preparado silang makipagtabangan asin magtauning dagdag na detalye sa mga aligasyones. Mientras tanto, nagsaangat na ning reklamo ang nagkapirang high-profile individuals na ipinag-involto sa isyu kasabay na si National Security Advisor Eduardo Año, dating Senador Antonio Trillanes IV, House Deputy Minority Leader Leila de Lima, Father Flavi Villanueva, asin Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. Tinuyaw ni Michael Poa ang tagapagtaram kami impeachment defense ni VP Sara Duterte ang House Committee on Justice asin inapod niya ining double standard sa paghampang sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Sigun kay Poa, ang House panel nag-adaptar nin manlain-lain na basehan kan pinag-examinar ang sufficiency in form as in sufficiency in substance na mga reklamong impeachment laban kay Duterte asin Marcos. Ang mga reklamo sa impeachment kontra kay Marcos ipinaggilid kan Pebrero dahilan kan kawaran ning substansya asin kan mga aligasyonas nin korupsyon katakod kan eskandalo kan mga bogus flood control projects. Mientras tanto, pinagdeklarar man na sufficient in substance ang mga reklamong impeachment kontra kay Duterte na nag-akusar sa iya nin graft and corruption asin paggibo ning death threat laban sa presidente mantang nasa puwesto. Opisyal nang ipinag-atras kan legal defense team ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang sa indang request for leave to appeal sa sarong confidential decision kan International Criminal Court. Binawi kan lead counsel kan dating Presidente na si Abogado Nicholas Kaufman ang kahagadan na leave to appeal o pagtugot na mag-apilar may kinaaraman sa sarong confidential decision kan ICC Pre-Trial Chamber 1. Ipinagsumiter kan depensa ang formal na pagbawi kan Marso 16 kaining taon, kasunod kan sarong order hale sa korte kan Marso 13, 2026. Tinawan doon kan depensa ang pagbawi iyon without prejudice nang gustong sabihon pwede pang isaangat an issue. Mientras tanto, inaprobara na sa ikatulo asin pinal na pagbabasa sa Senado ang Senate Bill numerado 1907 on propesto na nag-obligar sa mga law enforcement officers na magsuulog ning body-worn camera sa gabos na pinag-ibonindang operasyones.
Kaibanan sa mga law enforcement units ang Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Jail Management and Penology as in Philippine Drug Enforcement Agency. Sigun kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., haloy nang nagagamit ning recording cameras an sa indang pag-iriba dahilan ta nagtutubod sinda na dakula ang papel kaini bilang sarong instrumento nin katotohanan, transparency as in accountability sa mga operasyon kang pulisya. In connection kaini pinaglalauman man na makakaresibi ang PNP ning 17,000 na body-worn cameras sa maabot ng Mayo na maging dakulang tabang sa pagdokumento kan sa indang mga operasyones. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa panginot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Megaforce Patrol, Padingnal Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marahin hapon. Ayun no, si Jopet na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon.